Sa simula ay ang salita. Ang simula ay ang salita ang kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita na tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian tulad ng ay gaya ng tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9. Ngunit kayo wala sa laman kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyong espiritu ng Diyos. Subalit kung sino mang nasa espiritu ay walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang jablon na inyong kaaway ay tulad ng isang liyong gumagala at umuungal na humanap ng kanyang malapa. First Corinthians 12:3. Kahit nais kumanahan ninyo na kahit nais kumanahan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabing si Kristo ay sumpain si Kristo at ay si Jesus at walang makapagsalita ay sabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Tapos 1 Corinthians 12:3. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, maging laya o ay alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Awit 1:13. Awit 1:13. Amen. Mapalad. Hindi ka pa alam. Ha? Hindi ka alam. Hindi ka na halaga rin. John 17:3, alam mo? Amen. At itong buhay na walang hanggan. Sige, sititayin mo na lang sa mga awit 1 tsaka John 17. Mga awit 1:13. Mapalad. Ay, alam ko pala yan. Mapalad ang taong hindi tumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng manunuya. Ay, na makasalanan, ni tumupo man sa upuan ng manunuya, kundi nasa kautosan ng kanyang kagalakan. Nasa kautosan ng Panginoon. Kautosan ng Panginoon ng kanyang kagalakan. At bulay-bulay sa araw at gabi sa kanyang kautosan. Ay gaya ng isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig. Nabubuhay sa kanyang kapangyarihan. Nabumbunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay magtatagumpay siya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na isang Diyos na tunay, na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Okay. Ayan, okay na. Alright, sige. Hello po. Good afternoon. Nandiyan si Ate Arshan, no? Hi, Ate Arshan. So, yung iba wala pa. So, mag-start na tayo kasi tatapusin natin yung hanggang verse 12. Okay? So, good afternoon po sa lahat dyan sa online. So, magpapatuloy tayo sa Matthew chapter 2. So, basahin muna natin habang wala pa yung iba.
Okay. So, teka lang po. Share ko lang yung screen. Ayan. So, kung nakita nyo na po, basahin natin yung 7 hanggang 12. Sige, request natin si Ate Arshan. Pwede pakibasa, Ate Arshan. 7 to 12. Sige po. Mateo chapter 2 verse 7 to 12. Pagkatapos, lihim na ipinatawag na Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at siya'y aking sambahin." Pagkatapos nilang makinig sa hari ay lumakad na sila. At naroon, ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nangula sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibhasay, binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Okay. So, yun yung ating tatapusin for this afternoon. No? Salamat, Ate Arshan. Pray muna tayo. Let's pray. Our Father in Heaven, ikaw po ang soberanya sa lahat. Ikaw po ay mapagmahal, maawain at mahabagin. At salamat dahil ikaw ay sa iyong pag-ibig ay napapakita ito sa iyong hustisya, sa iyong katuwiran, sa hindi mo palampas o allow sa mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil ito ang tunay na pag-ibig at ito'y pinagkaloob mo, biyaya na iyong ibinigay. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na patuloy pong magtuturo sa amin at magtutuwid sa aming mga lakad. Salamat, Panginoon, dahil lahat ng ito ay iyon ang itinalaga at ikaw ang soberanya na kumikilos sa lahat ng ito at ito ay may isa sa katuparan. Salamat, Panginoon, ikaw po ay purihin. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balik tayo na sa verse 7. So yun po, natapos natin yung kahapon hanggang verse 6. So napag-usapan natin doon yung mga reaction, no? Reaction ni Herodes at yung reaction din ng buong Jerusalem na tinatawag. So, ganun na lamang po yung kanilang pagkabahala dahil nga po no, yung napag-usapan natin, doon natin makikita yung kilala nila, may alam sila patungkol po sa tagapagligtas, ngunit ito po ay hindi nila tinatanggap. Bagkus, doon natin nakita yung pagkasakim, pagka makasarili, no, na kahit hindi pa natin nabasa pero alam na natin yung plano na gagawin ni Herodes. Even yung mga punong pari at mga skriba na sila pa man sana ang tigapagturo ng kautusan, pero doon natin nakita na wala po tayong mababasa na any pagkagalak or pagkasabik or hindi man lang sila sumama, no, sa mga pantas na naghahanap sa hari ng mga Hudyo. So, doon natin napag-usapan na iba talaga yung alam, kilala sa isipan, iba siya sa pagkakilala
na binabanggit po sa salita ng Panginoon na meron po talagang relasyon, no? Pag-ibig, no? So ayun po ang ating napag-usapan. So ngayon, since bukas wala po tayong Bible study, tatapusin natin by God's grace itong hanggang 12, no? Sige po, simulan natin verse 7. Pagkatapos po nung tagpo na iyon, ito po yung nangyari. Lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Okay? So ito, napag-usapan na natin to no, nung I think Tuesday or Monday. Pero magkaroon tayo ng short review kung natatandaan niyo po. Bakit po yun ang tinanong ni Herodes? Bakit ito yung tinanong niya? No? Ito, review na lang napag-usapan na natin to. Bakit yung tinanong niya, kailan lumitaw ang bituin? Pwede naman sanang, anong nakita nyo? Paano nyo nakita? Or ano, no? Pero tanong nila, kailan? No, lihim na ipinatawag ni Herodes. Tapos, ang tanong niya is, kailan? Bakit po? Sino nakakatanda? Kasi? Hint. Verse 16. Yung hint natin, verse 16. Tama ba? 16. Yes, verse 16. Sige, Yana. Anong sagot, Yana? Sige po. Yun yung tanong niya. Kailan lumitaw yung bituin? Kasi ito po yung magbibigay sa kanya ng impormasyon kung hanggang anong edad yung ipapapatay niya. Para mamatay yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Diba? Kasi nga po, diba, kung babasahin natin sa verse 16, tingnan nyo po, no, nang malaman ni Herodes na siya ay dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit. So, hindi niya na alam kung nasan yung ipinanganak. So, ito na yung ginawa niya. At ipinagutos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig puok na may gulang, you see, na 2 taon pababa. Ayon sa panahon na kaniyang tiniyak mula sa mga pantas. So, yun yung tinanong niya kasi yun nga, siguro nandun na po sa mind niya yung plano niya na kung hindi man niya makita is ipapapatay niya yung lahat na 2 years old pababa. Kasi yun yung tinanong niya sa mga pantas sa verse 7. Kailan lumitaw yung bituin? So, ang sagot ng mga pantas, 2 years ago. Okay? So, yun po yung naging ng mga pantas. Kaya po, kung matatandaan nyo, iba po ito na tagpo doon sa tagpo nating binasa sa Lucas, no? Yung sa sabsaban. Yun ay kay Lucas, kapanganakan pa lang po ng Panginoong Hesus yun. Pero ito pong sa Mateo nating binabasa, again, tandaan nyo po, ito pong sa Mateo, around 1.5 years old na po si Christ or to 2 years old. Ganyan na pong edad ng baby Jesus dito sa Matthew. Hindi siya yung kapanganakan. Okay? So, yun yung nagbigay sa atin ng information about that. So, again, magkaiba po yun. Magkaibang tagpo ito. Okay? 2 years later na to nakalipas. Okay? So, meron lang po akong babasahin ng mga verses. Hindi siya
hindi ko masasabi na related siya sa story, pero maganda siya na basahin kasi as a reminder po sa bawat isa, itong salita dito na lihim, no? Babasahin ko lang po yung sa Job 24:14 to 15. Basahin ko lang. Sabi po dito, ang mamamatay tao ay bumabangon sa bukang liwayway upang mapatay niya ang dukha at nangangailangan. At sa gabi naman ay gaya siya ng magnanakaw. Ang mata ng mga ngalunya ay naghihintay rin sa takip silim na nagsasabing walang matang makakita sa akin at siya'y nagbalat kayo ng kanyang mukha. So bakit ko po ito binasa? Ang point lang po na gusto kong i-share sa inyo is yun nga po, no, lahat ng lihim ay talaga, no, nasa kadiliman at sa kasamaan. So you see, dito natin makikita yung action ni Herodes, palihim niyang kinausap. So that will give us yung action talaga na palihim is siguro kung hindi man siya 100%, pero halos lahat ng palihim na gawain ay yun nga po yung binasa natin kanina. Planong masama, no? Kadiliman at kasamaan. So yun po. And yun. Dito sa verse 7, I think pinapakita sa atin yung kasakiman, no, na nasa loob ni Herodes na talaga siya. Planado or inaano niya talaga, no, yung pag may nakita siyang threat, ginagawa niya agad ng paraan. So, ganun po yung makita natin dito. Sige, anyone po, baka may dadagdag po kayo sa verse 7. So, yun lang yung may share ko actually sa verse 7. Na? Sige, kayo po. Anyone? So, sige. Kayo, Tol. Diyan, Tol. Dito pong si Gab, no? Daddy. Go bang, Dad. Then ladies, pwede after. Ano na? Ayun, yung sa 7, yun, yung conversation, no, ni Herodes sa mga pantas na nakakaalam ng ng kapanganakan. So, ayun, makita natin talaga yung motibo ng puso na ayaw sa Panginoon. Parang ipinapakita dito na ganito pala talaga yung puso ng isang tao. Alam niya na ang Diyos ay maalam sa lahat. Alam niya lang yun sa pag-iisip, no? Kumbaga, ang sinasabi ko dito, yun nga yung sinabi mo nung kanina na meron talagang pagkakaiba yung sa pagkakaalam lang at sa pagkakilala sa Panginoon. So, alam natin yung kilalanin ng Panginoon ay ang ibig sabihin nun ay magkaroon ng relasyon sa Kanya, no? Intimate relationship sa Kanya. So, back to yung salita na lihim. Actually, we are commanded, inutusan tayo ng Panginoon, na kung sasambahin man natin siya sa lihim, nang sa ganun ay makita niya tayo sa lihim. Kumbaga, hindi naman, sabi nga ni Ryle, hindi naman 100% ng patago ay masama, Pero ayun lang. So again, si Matthew po ay nag-i-stick sa kanyang, kumbaga, yung tema talaga ng gospel ni Matthew, Sa pag-aaral ko lang rin ng gospel ni Matthew, talaga siya, more on sa pagdi-differentiate talaga ng mga
kambing sa mga tupa, no? Ng mga trigo sa stairs sa mga damo or sa mga thorns na mga ganun. So yan, yung na-remind lang ako dun sa word na lihim. So, ang pagsamba sa Panginoon ng palihim ay, again, hindi siya masama. Pero yung pagsamba natin sa sarili natin sa lihim, yun yung masama. So, dito nakikita natin na si Herodes talaga ang sinasamba niya ay yung sarili niya. Parang ganun yung nakikita ko lang rin dito. Amen. No? So yung lihim na pagsamba sa Panginoon, yun yung tunay, no? Yung totoo talaga. No? Hindi siya pakitang tao, hindi siya towards men, no? But really towards God na pagsamba. No? So I think magandang reminder din yun na kung may palihim man tayong ginagawa, yun yung palihim na pagsamba sa Panginoon, no? Yung honesty and yung integrity na pagsunod sa Panginoon, no? So yun, magandang bagay yun na salita natin pong nakita dito sa verse 7. Magandang paalala yun sa lahat, no, bawat isa sa atin. So okay, so ayun po, no. Proceed tayo sa verse 8. Sabi po dito, kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Grabe no instruction niya. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. No? So, meron lang din po akong ulit babasahin patungkol po dito. Alam naman natin na ito ay ano niya lang, tawag dyan, palabas niya lang. Alam natin talaga yung paano talaga yung motibo niya dito, hindi talaga sambahin ng Panginoon bagkus patayin, no, yung bata. So another is mga Kawikaan chapter 6 verse 16 to 19. So basahin ko lang po para sa inyo. Okay, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang sa kanya ay kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbubuo ng dugong walang sala, pusong kumakata ng masamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, pula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, at ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. So dito natin makita yung action, no, na may lying tongues, no, yung nagpaplano ng masama, no? Yan po ay kasuklam-suklam sa mata ng Panginoon. So siguro ang aking may sasabi dito is yung warning, no, na sa mga ganitong bagay. And kung tayo man po ay natitempt na gumawa ng ganito, I think this is a reminder for us, no. Yun yung related pa rin siya sa verse 7, yung integrity, no. Yung integrity tsaka yung pagiging totoo. Hindi yung pagiging sinungaling, no? Na ito yung example ng pagsamba na hindi talaga totoo, no? Kasi yung pagsambang palihim, ito kasi sasabihin niya, sasambahin niya daw, no, basta makita na, ituro niyo sa akin, ganyan yung sinasabi niya, pero hindi talaga tunay na pagsamba yung gagawin niya. So, sa akin, yun yung may share ko dito sa verse 8. Again, another reminder sa truthfulness, no, ng ating sinasabi, ng ating pamumuhay. So, yun yung aking may share dito sa verse 8. Sige po, yung iba, baka may ma-share po tayo dyan. Or proceed tayo sa verse 9 para maano natin yung story, no? Verse 9 tayo, verse 9. Sige po. Verse 9. Pagkatapos nilang makinig sa hari, ay lumakad na sila. So, malis na po sila, no? At naroon,
ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Babasahin ko po yung verse 10 kasi mahalaga po yung 10 dito sa verse 9. Okay, pagkatapos, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Okay? And basahin ko na rin verse 11. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na ng kanyang ina at si Maria. Okay. Labis silang lakad. Okay. Okay. Bakit wala dito yung ano? Iba-iba yung version. Okay. Sa verse 11 po kasi dito sa Tagalog, pagpasok nila sa bahay na, no? Ito na yung sinabi. Pero kung babasahin natin sa English, meron pa po itong phrase na and going into the house. Okay? Bale, meron pong sinabi na pumunta sila. Diba sa verse 10, nakita nila yung between. And then pagkatapos nun, pumunta sila doon sa lugar kung saan huminto yung between. And then verse 11, pagpasok nila sa bahay. Yun na po yung nangyari. Okay? So, may reason po bakit po pinapakita ko po sa inyo information. Kasi may tanong po ako sa atin. Ewan ko lang, kasi titingnan ko po kung naging tama ba yung pagkakaintindi ko. So, let us help one another to understand. No? Kasi tingnan nyo po dito. Di ba pagkatapos nilang makinig sa hari, lumakad na sila. Tapos, ito nangyari. At naroon, ang bituin na kanilang nakita sa silangan, ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. No, ako po dati, kapag nagbabasa po ako nito, ang iniisip ko, yung scenario na katulad doon sa nangyari po nung nasa ilang na po yung mga Israelita mula po sa pagkabihag nila sa Ehipto. Meron pong, ano ba yun tol? Yung sa umaga, fire. Hindi, baliktad. Sa umaga, cloud. Sa gabi naman, parang fire na nangunguna sa kanila, sumusunod sila doon. Yun yung nagiging guide or gabay po nila. So, dati, kapag binabasa ko tong verse 9, ang naisip ko, parang ganun yung nangyari. Yung star, parang gumagalaw habang naglalakad sila. Parang ganito po, no? Tapos sunod sila, ganun ba? Hanggang sa huminto, kita na nila, pasok na sila. Yun yung pagkakaintindi ko dati. And, ayun nga, magtulungan tayo kung ano ba talaga, no? Yun ang naisip ko. Pero, napuzzle ako nung nabasa ko yung verse 10. Parang naano ko ba? Kasi akala ko yung verse 10, yung nakita nila yung bata. Pero sa verse 10 pala, ang nakita nila, labis silang nagalak nang makita nila ang between. So kung ang verse 10 na labis silang nagalak na makita nila ang between, maybe verse 9 na pagkakaintindi ko dati na sumusunod sila is mali. Nagets niyo yun? Yung pagkakaintindi ko dati. Okay? So, ngayon, habang binabasa ko siya, kasi ngayon nga, binasa ko din yung verse 11, matatandaan niyo po sa verse 11, after ng verse 10, nakita nila yung between, labis silang natuwa. Ang verse 11 sa English translation, meron pong sinabi na, and going into the house. Pumunta sila. Kumbaga nakita nila, natuwa sila, then pumunta na sila sa bahay. Then pagpasok nila, nakita nila si Maria. So, parang gano'n, no? Hindi siya yung parang, yung between, nakita nila, tapos sumusunod sila, habang huminto dun sa bahay, then pumasok na sila sa bahay. Bakit hindi po? Kasi nga sa verse 10, tingnan nyo, labis silang nagalak nang makita nilang between. Di ba? So, ayaw ko kung nagigets nyo po yung sinasabi ko, no? So, parang ang nakita ko dito is itong sinabi dito sa second part ng verse 9, at naroon ang between na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat na kinaroroonan ng sanggol. Parang
parang binigyan lang tayo ng information ano nangyari sa between, no? Pero hindi ito patungkol sa sumusunod sila sa yung sinabing nanguna sa kanila and then hanggang sa tumigil. Hindi siya yung sumusunod sila hanggang sa tumigil. But pinapakita sa verse 9 yung naging action nung between. Ibig sabihin, nakita nila yung between nasa Jerusalem probably na kumikinang. Then nung pumunta sila sa Jerusalem, nakausap nila si Herodes, di syempre wala yung between. Tapos, ang pinapakita dito sa verse 9, yun, ang between na kanila nakita sila ay nanguna sa kanila. Ibig sabihin, hindi nila to nakita. Parang pinapakita lang yung anong nangyari sa star. No, na nanguna sa kanila. Kumilos kumbaga, nag-move kumbaga, and then tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Ibig sabihin, tumigil siya doon sa bahay kung nasaan po ang sanggol. And then, pagkatapos ng verse 10, labis silang nagalak nang makita nila yung between. Ibig sabihin, nakita na nila yung between, nandun na sa tapat ng bahay kung nasaan po yung sanggol. And then verse 11, pumunta sila doon. At pagpasok nila sa bahay, nakita nilang sanggol. Hindi siya yung parang nag-guide na sinusundan nila. So yun po yung parang naging magkaiba sa pagbabasa ko ngayon compared sa dati na pagkakaintindi ko sa 9, 10, at 11. Okay. So, ayun po. Ayun na. Na-share ko po sa inyo yung parang naging ko dito sa 9, 10, and 11. So, kayo po ba? Ano po ba yung paano nyo po ba na tong pagbabasa nyo sa 9, 10, at 11? By the way, ang Bethlehem po is 10 kilometers po ang layo mula sa Jerusalem. So, nasa, ano ba yung Timog? South? Timog or North? North? Timog? Tama. Timog is North, no? Nasa North ng Jerusalem. Tama? Ay, South? Ano ba? Hina natin sa direction, na. Basta Timog. Ang Bethlehem, nasa timog ng Jerusalem. 10 kilometers yung layo niya. So, parang siya, parang Kabkaben to Limay. Ganyan, no? Parang ganyan. Limay ba? And then, 15 kilometers ata Limay. Anyway, so parang ganun po yung layo, no? Ayun nga, yun po yung naging ko, no? Na-puzzle kasi ako sa verse 10. Akala ko kasi nakita nila yung bata. Pero nung binasa kong maigi, between pala yung nakita nila. Nung natuwa sila. And then, verse 11, pumunta na sila doon. So, yun lang naman yung difference, no? Kung ginagabayan sila habang naglalakad or nauna yung star, pumunta doon, and then nung huminto na doon, nakita nila yung star, kaya nagalak sila, then pumunta na sila. So, kayo po, ano bang nyo? Balitol, si Herodes nung panahon na yon nasa siya, Jerusalem. Yes, tol. Okay. So ngayon natin malalaman na si Herodes, bagaman nandun siya sa lugar kung saan ang hari, no, ay tawag dito, ipapanganak. Kasi nga 'di ba, alam natin, hindi po coincidence, no, na doon ipapanganak ang Panginoon sapagkat siya nga ay magmumula sa lipi ni David, no? At alam natin ang city ni David ay Jerusalem. So parang nakita ko lang rin dito yung malaman ko yung detail na yun, yung shinare mo kanina. Kumbaga, hindi talaga hayaan ng Panginoon na may maging sa kanya, may maging balakid. O ibig sabihin walang balakid sa Panginoon, sa plano ng Panginoon. Iisipin, 'di ba? Nandun na si Herod, pero kumbaga, ang nakikita ko dun sa between ng Panginoon,
between ni Jesus Christ, no? Ito ay para sa pagsamba sa kanya, hindi para hayaan na siya ay kitilin, no? Sapagkat ang pagkitil sa Panginoon, so yun yung kanyang magiging ministry, di ba, after 33 years or 30 years mula dito sa yung binabasa natin. Pero kumbaga in the fullness of time, kumbaga kapag ka tamang panahon, no? Kumbaga yung sinasabi nga ni Rael, yung time frame ng Panginoon ang nasusunod. So again, another depiction na truly God is sovereign, and ayun, Jesus Christ is truly and indeed the King of Jerusalem, King of the Jews, kumbaga. Parang yun. Yun lang yung nung habang pinapakinggan yung detalye na yun. And how blind Herod, no? Dahil hindi ka naman pupunta doon para sambahin ang Panginoon. So the Lord will not guide you there. Unlike hindi tulad nitong mga hintil, Herod is a Jew, the Magi's are Gentiles. And so nabasa lang natin na yung mga Magi o yung mga pantas, yung mga unang hintil, no, na pumuri at humanap at pumuri sa Panginoon at nagpatira pa sa Panginoon sa pagsamba sa Panginoon. So ayun, parang nakikita ko lang rin dito na lahat ng elements na binibigay ng Panginoon, dito yung element kasi is yung between And sa atin, ako, sa pag-aaral ko ng salita ng Panginoon, ang between o ang miliwanag na between or star of the morning is Jesus Christ. So yung element na binibigay sa akin ng Panginoon ay yung bawat titik o letra ng kanyang salita, no? Na tinanggap ng kanyang iglesia. So lahat ng ito ay magiging daan o parang ito yung mag-ano sa atin. Kumbaga, the word is the lamp unto my feet, kumbaga, no? Kumbaga, kung ang iyong dadaanan ay ang katotohanan, so the word will not fail you or God will not fail you. Pero kung gagamitin mo ito para manglinlang, para makamtan yung kagustuhan mo sa mundong ito, so the word, itong salita ay hindi kapaki-pakinabang sa iyo, no? Parang yung sa 1 Corinthians 1 na ito ay kahangalan lamang para sa iyo. So iyon, ang isang hangal ay tunay na walang kapakinabangan o hindi magbibigay ng worship sa hari ng mga Hudyo o sa hari ng mga Israelita. So yun lang yung ma-add. So ayun po, no. And dagdag ko lang din sa shinare din ni Kuya. Yun nga, yung mga nakarang araw, tanong kasi natin, ito ba ay parte lang talaga ng natural? Ito ba ay natural na between? Ito ba ay, yun nga, yung tinatawag natin na parte lang ng horoscope ng mga pantas na pumunta? Sila ba ay pumunta dahil sa horoscope na meron sila? Or tunay na pagsamba sa Diyos? So I think ngayon medyo nabibigyang linaw na po sa atin. And yung sinabi dito sa verse 9, na ito ay nanguna sa kanila hanggang tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol.
I believe, ano po to, hindi to natural na between. But, I mean, it could be a natural one, pero hindi siya natural in a way na yung movement niya is kung ano yung natural na movement ng mga stars or kung ano man nangyari doon sa kalawakan. Pero dito niya makita yung kontrolado talaga siya, no? Na nanguna sa kanila and tumigil pa, no? Moving ba? Continuous moving bang stars? Hindi ko kasi alam yung ano eh. Yung ano, no? Pero kung hindi ko po alam kung moving siya or hindi. Pero I do believe na ang mundo natin is constantly rotating. Ibig sabihin, hindi man nagmo-move yung sa taas, pero tayo nagmo-move tayo. So, makikita natin na merong movement talaga na mangyari supposedly. Naintindihan niyo po yun. Pero imagine, no, yung star, even though, ito lang image lang, no, even though nagro-rotate tayo, yung star nandun pa rin. No? Hindi siya na sa lugar niya. So, maganda yung sinabi po kanina na yung between na ito, the purpose of this is to lead people. People na lang tatawagin ko, sasabihin ko, pero dito makita natin yung mga hentil, yung mga pantas. Leading them to worship the true God, no? And yung sinabi din kanina na ang makakakita lang nito yung mga sasamba. Kasi kung hindi ka talaga sasamba, bakit papahintulutan ng Panginoon na makita mo yun at mapuntahan siya upang patayin, no? So again, isa yun sa sagot na itong star between na to is again, hindi siya natural but ito ay supernatural na paggawa or pagkilos ng Panginoon. Kasi may kita natin doon na hindi siya nakita ng random na mga tao but specifically, no, ito ay kasi kung mababasa mo sa story, parang yung between is para doon talaga sa mga pantas na pupunta, no? I mean, sa mababasa natin sa gospel accounts, no, wala tayong ibang nakita na pumunta dahil sa between. But yung between na yun is specifically para doon sa tagpo na may pupuntang mga pantas, no? Na mga hentil na sila ay sasamba sa Diyos. So again, dito natin makita na hindi ito because of horoscope, hindi ito because of the natural movement of the stars, kaya nasabi yun ng horoscope nila, pumunta ka doon para yumaman ka. Hindi. No, but this is something na supernatural work and ito ay ayon talaga sa kung ano yung itinakda na at ipinangako ng Panginoon sa pamagitan ng propesiya, no? Na inihayag ng Panginoon noong una pa. So again, I think that answers the question na ito ay supernatural leading this magi, no? Itong mga magi to worship the true God, no? Yung totoong hari. Kaya nga sa verse 10, labis silang nagalak nang makita nila ang between. Why? Bakit sila nagalak? Kasi finally, no, alam na nila ang pinaroroonan ng Mesiya, no? So makikita natin dito yung leading ni God, no, sa mga tao sa katotohanan. And verse 11, pagpasok nila sa bahay, ay nakita nilang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. And then ano pong ginawa nila? Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanyang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. So there are 3 specific na handog, no? And by the way, kung matatandaan niyo po yung mga magi, sila din po ay tinatawag na mga kingmakers. And somehow, I mean, makikita mo doon yung pagkakatugma talaga ba ng klase ng mga taong pumupunta doon. Again, magis are kingmakers. Naririnig niyo po ba yon? Magis are kingmakers. So, masasabi natin na itinakda talaga ng Panginoon na mga magi ang pumunta doon para ipakita sa atin na hari ang pumunta. No? Hari ang pumunta. And additional to that, ang pagbibigay po ng ginto, kamanyang at mira ay ginagawa lamang para sa mga hari. You see? Okay? In the biblical times, yung pagbibigay po ng ginto, kamanyang at mira, ginagawa lamang po yan para sa mga hari.
And tingnan nyo po kung ano po yung ginawa ng mga magi, nung mga pantas. Nagbigay sila ng pagsamba na yung action na ginawa nila is para talaga sa mga hari. So pinapakita sa atin dito, wala mang sumamba na galing sa mga piniling galing sa piniling bayan ng Diyos. Gaya nga ng sinabi sa Old Testament, no? Kung walang sasamba sa kanya, he can make the stones to cry to worship God, no? Dito natin makita na ito ginawa niya to na upang ipakita na there are some na sasamba talaga sa kapanganakan at pagdating ng totoong hari, no? And ito i-share ko lang din, ito daw pong tatlong handog na ito. Parang ano daw, may nire-represent daw siya. Hindi man natin siya mabigyan ng kahulugan in a way through verses, pero kung babasahin natin yung kabuuan, yung mga ginto daw po kasi ginagamit talaga yan pagpapakita sa isang deity, kumbaga, yung Diyos ba. Kaya kung 'di ba kung matatandaan nyo, pag gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan ang ginagamit nila, gold. 'Di ba? Tandaan nyo po yung sa mga Hudyo, ang mga Israelita nung sila'y pinalabas mula sa Ehipto, anong ginawa nila? Anong ginamit nila na ang tawag dito, material para gawin yung calf? Yung Diyos-Diyosan na ginawa nila, 'di ba, gold? And even sa mga Diyos-Diyosan, gold ang ginagamit. We're not saying na Diyos-Diyosan ng Panginoong Hesus, no? Hindi, pero pinapakita daw dito yung deity ni Christ. Somehow lang, i-share ko lang po sa inyo yung mga komento ng ibang mga Gold represents the deity of Christ. Okay? And then yung kamanyang or frankincense, ito po ay ginagamit lamang sa paghahandog ng burnt offering. Kasi mabango talaga ito kapag yung samyo talaga niya mabango. So dito daw it represents Christ as the only sweet aroma before God, no? Siya lang talaga ang nakakapagbigay ng accepted ba sa Panginoon. Yun daw ang pinirepresent ng frankincense or kamanyang. And myrrh naman, ito po ay ginagamit sa pag-iimbalsamo or yung pag namatay ang isang tao, ito yung ginagamit nila para hindi bumaho or para basta about po yan sa pagkamatay, no? And ito daw myrrh represents yun nga yung mangyayari, yung sinabi ni Kuya kanina na later on pinanganak na buhay ang anak ng Diyos para mamatay. So yun daw yung pinapakita. Somehow nire-reflect ng tatlong regalo na ito. Pero ayun nga, hindi ko siya yun yung komento po ng ibang nabasa ko po, no. Pero again, kung sa biblical, kung aanin natin siya, kung may mga supporting verses ba, wala akong may bibigay. Pero somehow, parang tumutugma din siya. So na-share ko lang din po sa inyo. But anyway, ang isa sa pinapakita dito is yung hari, no? Yung tunay na hari. No, yung pagsamba sa tunay na hari. Pinakita talaga dito na pinapakita ng Panginoon. This is a message for everybody that Jesus Christ is the Lord of Lords and the King of Kings. No? So yun lang. Anyone, bago tayo mag-12, baka may share po kayo dyan. Okay naman. So yun, napag-uusapan na yung mga elements ulit na ginamit, ginto, kamanya, mira. Ito yung mga isang hari, kumbaga. Parang symbol ba or sign na itong binibigyan nila ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo. Though alam naman po natin na walang ginto o walang anuman na tutumbas sa Panginoon, kumbaga priceless. Ang isang, sabi nga,
yung deity or pagiging Diyos o pagiging divine. Yung mind ni Christ. Though dito, alam natin, yung batang Kristo, hindi pa develop syempre yung pag-iisip, no? Pero yung tinitingnan natin is syempre hindi yung man, no? Kasi alam natin na dual nature po kasi ang Panginoong Jesucristo, no? He is man, he is deity, he is God. Tinitingnan natin dito yung pagiging Diyos niya, pagiging hari. So, parang nare-remind lang ako na ibig sabihin, ito ang simula ng yung pagdating ni Kristo ay, ito na yung sinasabi ni Juan, na ito yung pagdating ng isang kaharian. Sabihin, dumating na ang kaharian. Nandito na ang kaharian. At syempre sa kaharian, hindi lahat ay slave. Yung iba ay kalaban ng kaharian na yun. So again, yung main theme ulit ni Matthew, yung dalawang klase na naman ng tao dito. There are those who are inside the kingdom and there are those who are outside the kingdom. Parang yun lang yung naano ko rin dito sa pagbibigay ng regalo ng mga pantas. So yun lang. No? So makikita natin dito yung kabilang, no, sa kaharian ng Panginoon. And one thing lang din po na maidadagdag ko po dito, meron din po mga, kumbaga, komentaryo na, kasi pagkatapos po nito, pagkatapos po nitong tagpong ito, pupunta na po sila Jose, Maria, at si Baby Jesus sa Ehipto. Kasi nga, mamaya makita natin sa verse 12. And sabi, ito daw mga inihandog sa kanila ay somehow, ito yung mga ginamit nila para magsustento sa kanila sa biglaang pagpunta nila sa Ehipto. So parang dito natin makita ba yung plano talaga ni God, not only para sambahin ang tunay na hari, but also the gifts na ibinigay sa kanya ay ginamit. Kumbaga dito nyo makita yung provision ni God. Ginamit doon para sa pagpunta nila sa Ehipto. Okay? And remember, sila Mary, sila Jose po ay hindi po mahirap lamang po sila. Okay? Kaya nga 'di ba, ayun sa mga napag-aralan natin nung mga nakaraan. So makita natin dito yung ano talaga ng Panginoon, yung pagkilos niya sa lahat. Ito ay hindi talaga siya yung depende sa inyo, depende sa mangyayari, depende sa reaksyon ng mga tao. Hindi, no? But makita natin dito yung soberanyang pagtakda talaga ng Panginoon. Na even, sabi ko nga nung sinimula natin tong series na to, no? Sabi ko po, dito natin makita yung kamanghamanghang pagkilos ng Panginoon. Even doon pa lang nagsimula sa pagkabihag ng mga Israelita doon sa Babylonia, even yung pagkatatag kay Daniel bilang pinaka punong basta siya yung pinakamataas na opisyal, tapos tinuruan niya yung mga pantas, and then itong mga pantas na to nakilala nila, nalaman nila ang patungkol sa tunay na Diyos, and napasa nila from generation to generation, and then here comes this mga pantas na naghihintay sa hari ng mga Hudyo, na nakita nila yung bituin, sila pumunta doon, nagdala sila ng mga handog at sila pumunta doon, sinamba nila, pagpapakita na tunay na hari itong Panginoong Jesus na ipinanganak, no, sa Bethlehem, and then itong mga regalo nila ay ginamit nila upang pagpunta nila sa Ehipto upang ingatan ang Panginoon mula sa threat na meron po na ginagawa si Herodes, yung mga kaaway, yung mga sinasabi ni Kuya outside, no, the kingdom. So you see, makikita nyo dito yung
yung word na ginagamit nila, mga ano natin, no, nila John MacArthur, nila R.C. Sproul, yung lahat ng ito ay ano yun, woven, nakalimutan ko yung term, basta yung, although iba-ibang sinulit, parang gano'n, no? Iba't ibang react, pero lahat yun is nagtutugma sa kung ano man ang itinakdanan ng Panginoon. So, makikita natin dito yung soberanyang pagkilos ng Panginoon sa lahat. Hindi ito providential, but it is effectual and it is, kumbaga, ano talaga siya? Yun at yun talaga. No? Plano ng Panginoon, hindi nakadepende sa mangyayari sa sitwasyon. Hindi ganun talaga. No? So, bakit nga nasabi natin na gagamitan nila ito? Kasi nga verse 12, palibhasa ay binalaan sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. So makita natin dito na may masamang plano talaga si Herodes. So yun nga, sabi ko na po kanina, mababasa natin yan sa verse 13 to 15, pupunta po sila sa Ehipto. So sabi, it's possible daw na yung mga kaloob sa kanila, yung handog sa kanila, ay ginamit nila to sustain them. So, amazing talaga ang Panginoon. And ito pa, another verse na magpapakita sa atin na kontrolado ng Panginoon ng lahat is this, no? Ayon sa panaginip, ay binalaan yung mga pantas and then ginaid sila na huwag bumalik kay Herodes. So, ano yung makikita natin dito? So, the sovereignty of God again, no? And I think yun nga yung tanong din ba na ito bang mga pantas na ito ay ayon lang sa horoscope or really believer sila ng Panginoon? Balikan ko lang po yung verse verse 11. I think God will not allow people to worship Him na kino-consider siya as one of the gods. I think hindi po i-allow yun ng Panginoon, no? Pero here you will see nagpatiripa sila at sumamba sa Kanya. No? Sumamba sa Kanya. So, I believe itong pagsamba nila dito is true worship talaga towards true God. Hindi siya yung pagsamba dahil isa sa mga gods na kinikilala ng mga pagano, no, na mga hentil. So you see here, itong mga hentil na to, true worshipers of God talaga. And to support that, verse 12, the Lord guides them. No? The Lord guided them. So you see, nasa sa kanila yung paggabay talaga ng Panginoon mula sa pagpunta hanggang sa pag-uwi. So with that, I can conclude na ito talaga yung mga hentil na ito ay biniyayaan talaga ng Panginoon ng tunay na pagkilala sa Kanya. So, Dad, ano yung parang mga ganun-ganun kami. Sige, Dad. Hindi nga nasabi mo na ganun. Yung tungkol sa mga Magi na kung sila yung mga totoong may pag-ibig din sa Panginoon, sa Batang Mesiya. Pinapakita dito na yun nga, sa umpisa pa lang, no? Nag-guide sila, no? Hanggang sa makita nila hanggang sa pag-uwi. Yung guide sa kanila ng Panginoon, nagsasabi na itong mga taong ito ay totoo. Diba? Amen. Tsaka yung pag-guide nila na yun is to guide them to worship Him. Kaya sabi ko nga po kanina, I believe God will, hindi papaintulutan ng Panginoon na i-worship siya ng ibang tao. Naisipin na isa lang siya sa mga Diyos-Diyosan. I think, hindi allow yun ng Panginoon, no? Na ganun ang puso ng mga nag-worship. God will correct them. Pero dito, makita natin sa verse 11, they worship God. Ibig sabihin, ito yung talaga ng Panginoon. Itong mga taong ito ay biniyayaan talaga ng Panginoon na makilala ang tunay na Diyos, na makilala siya. Diba? So yun, sige tol, additional tol. So ayun, lapit naman na tayo matapos. Ayun nga, bilang paniniwala natin sa salita ng Diyos, at ito ay salita ng Diyos,
na hindi ito salita ng tao, matitiyak lang natin na itong lahat ay babalik sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, di ba? Yung Romans 11:36. Ayun, maganda talaga na lagi natin talagang pakakatandaan na walang sinasabi ang Diyos na hindi para sa kanyang kaluwalhatian. Kumbaga, lahat ng mangyayari at nakalipas ay para sa kanyang kaluwalhatian. Wala ni isa doon ay naging sayang, nasayang. So sana ganun din yung maging puso ng natin, Though minsan pwedeng hindi natin to nare-realize, Kasi ganun talaga tayo, mabababang nilalang tayo, mahihinang nilalang tayo. Tao lang tayo eh. Pero kaya nga kung tayo man ay nabibigatan, kumbaga lumapit tayo sa salita ng Panginoon. Lumapit tayo kay Jesus. Ito yung magiging guide natin. Si Jesus mismo, na hindi, kumbaga, he is the star, kumbaga, ang star ng Pasko. Pero kidding aside, Jesus Christ, kumbaga, when we preach the gospel, ito talaga yung natin kung gusto natin talagang mag-preach ng gospel, sino yung unang audience nun? Tayo. Preach the gospel to ourselves. Hindi yung hahanap ka ng pagkakataon, kailan lang ba pwedeng mag-preach ng gospel, kapag ka ba nandyan tayo sa Kapkaben, kapag pa kasama natin yung mga brethren, hindi po. Araw-araw po ay pagbibigay pugay sa salita at sa hari. Yun nga, yung John 1:14 na minememorize natin. So, sana maging buhay na salita yun sa atin. Amen. So, ayun po, natapos po natin ang hanggang 12. So, next week po ay panibagong tagpo po ang ating babasahin. Papatuloy po tayo sa verse 30 ng Matthew, So, announcement lang, bukas wala po muna tayong Bible study. Susunduin ko po yung family ko sa Manila tomorrow. And then, mamaya may Bible study ba mga tatay, nanay? Goods? Goods ba? Goods? Mga tatay, nanay. Dad, ano bang usapan niyo? Nasa biyahe yata. Andiyan si Brad Dong. Nasa Bataan. Nasa Bataan. Nasa Akala. Ay, sige. Andiyan si Brad. Nasa Balanga. Pero ano ba kami naman. Kami naman. Inintayin lang. Okay. Makakaabot naman daw. Makakaabot naman. Ayan. So, pagtulungan lang natin. Encourage lang natin si Tita Che. Sana maka-join din. 7:30 po. So, yung sa mga tatay at nanay. Sige po. Ate Arshan, tatay nanay na ba? Hindi pa, feeling pa si Ate Arshan. Okay. Pag kinasal na. Anyway, sige po. Thank you po sa lahat na nakasali at see you po sa Saturday sa atin pong Night of Psalms, Hymns and Prayers. Makasama na po natin sila. And then sila Tita Che next week naman. So, ayun, magkakasama-sama po tayong muli. Sige, sa ating pagtatapos, Dad, paki-close sa prayer, Dad. Nak, si Kuya mo na lang kasi na-atching ako. Sige. Sige, Tal. Sige, let us pray. Panginoon, salamat po sa mga tagpo na aming nabasa sa salita, sa pagbibigay pugay ng mga
pantas, Panginoon, na inyong binigyan ng gabay upang ikaw ay mabigyan ng pagsamba na katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat na pinapaliwanag mo po sa amin na lahat ng bagay, lahat ng nanggagaling sa iyo ay para sa iyo, Panginoon. Bagaman kami ay nakikinabang, Panginoon, sobra-sobra aming pakinabang sa iyong salita, ngunit ang pangunahing wakas, Panginoon, ng bawat ng ito ay magbigay pugay at magbigay ng pagsamba sa pangalan mo po lamang, Panginoon. Indeed, Father, you are a jealous God, and hindi ka po tatanggap ng pagsamba na hindi buo sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang natatanging Panginoon. Salamat sa iyong grasya na kami ay maibilang sa mga inadapt mo, Panginoon, bilang iyong mga anak. At salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na kung kami man po ay nabibigatan o naliligaw, Panginoon, ikaw ang aming ilaw, ikaw ang aming bituin. Hindi para sa bituin, Panginoon, kundi para mapalapit kami sa nag-iisang Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari, si Yesu Kristo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. See you po sa Saturday. Mga tatay, nanay, mamaya na Bible study kayo. Bye-bye. Thank you.